Po natin agad, nasa linya ang chief po ng LTO si Asek Vigor Mendoza. Magandang umaga po, Asek. Magandang umaga, DJ Chacha, tsaka Arnold. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po, Ninong Asek. Maraming salamat po for being with us today, ha, Ninong? Kahit po, Of course, Pasko. ako nga humingi ng pasensya eh. Medyo natahali ang gising ko noong 25. Naku, wala For the pong first problema. time. Walang problema, Asek, dahil naiintindihan po natin yan at Noche Buena nung 24. Pero kami po talaga dito on behalf of our staff here, nagpapasalamat kami kasi tuloy pa rin po ang inyong serbisyo at trabaho kahit po tayo'y naka-holiday Thank you. ngayon. Simulan po natin agad ang ating pong talakayan. Dito Oo. po sa dalawang aksidente na kinasangkutan nito pong mga truck nitong nakaraan. Kamusta na po ang investigasyon tungkol dito? Tuloy-tuloy na yung sa Katipunan, halos patapos na po tayo dyan. No? We're now looking at the administrative liability of some of our officials na nagkulang sa kanilang trabaho. So yun naman po tinitignan natin. Yung sa Parañaque, the same thing also. No? Halos tapos na natin po dyan. Medyo na-pinpoint na po nila yung cause of the accident. Again, this is just not just on the part of the operator and the driver, but also LTO official. Doon kung meron po kaming pagkukulang sa pagre-rehisto ng mga sasakyan na to, we will hold the people responsible, accountable for this. Oo. So ulitin lang natin, ito pong binabanggit ninyo halimbawa, yung sa Parañaque, truck din po ba ang involved doon? 10.12 doon. Okay, at sinasabi nyo nga po, tinitignan ninyo, hindi lang tong sa Parañaque, maging yung nangyari po sa Katipunan, tama po ba? Kung may lapses Opo. din ng inyong LTO officials? Opo, we want to learn from the accident, no? Kung may kailangan baguhin, may kailangan ayusin pa, gagamitin natin itong pagkakataon na to para hindi na maulit in the future. Oo, yung sa Parañaque, nagkaroon daw po ng fraudulent registration, kaya biniimbestigahang maigi kung anong posibleng kaharaping kaso ng LTO official nyo po? Opo, this is the district office, no? Hindi po sa regional office po to, nasa district office po, no, sa Parañaque. Sinabi ho nung may-ari ng sasakyan na hindi naman doon sila nagpakita doon sa district office para ma-inspeksyon ang sasakyan before registration. Requirement po kasi yan eh. Meron yung inspeksyon ng LTO sa sasakyan bago po marehistro. Oo. Hindi yata dumaan sa proseso. So yun ang ating iniimbestigahan kung ano kailangan natin baguhin and hold the people who are responsible accountable for their lapses. At gaano po katagal itong investigasyon na ginagawa nyo? Diyan muna tayo sa Parañaque bago po natin malaman kung may mapapanagot na LTO official. Oo, nag-show cause na po tayo dyan, no? Pero siguro first week of January, ma-resolve na ho natin yan. We're just giving them the opportunity to explain para part of due process. Pero mga first week of January, tapos na dapat yan. Oo, first week of January. Medyo madami-dami rin po kasi itong mga aksidenteng may kinalaman po itong mga truck. Kaya nalilito na yung mga tao. Ito pong pinag-uusapan namin ay yung nangyari sa Parañaque, December 6 po, Asek, kung saan Opo, isa that's po right. ang namatay at 5 ang sugatan. That's correct. Ito naman pong issue dyan sa may Katipunan, are we also checking kung merong mapapanagot na LTO official? Ano na pong latest update dyan? Opo. Nagpa-notice to explain na po tayo dun sa district office, no, na narehistro yung sasakyan, no, kung dumaan to sa tamang proseso o hindi, no. Yun din ang ating iniimbestigahan para kompleto po ang ating all views, no, hindi lang driver Maging yung owner. may-ari sa sasakyan, but pati government employees concerned, no, kung meron silang kailangan na sagutin. So nandun na po tayo ngayon. Government employees concerned kung may sasagutin? Opo, if they're responsible for any lapses, as I said, no, kung hindi ho na-inspeksyon ng tama ang mga sasakyan, and then we will hold them responsible. So these are the people from MVIS? Opo, VIS po yan, Motor Vehicle Inspection. Dito po yan sa part ng sa Katipunan. Doon po sa Parañaque kasi, LTO official talaga. Same po, no, ang MVIS, meron nung MVIS ang LTO, Opo. meron nung sariling Motor Vehicle Inspection requirement Yes. ng LTO. So lahat yan sa district offices po yan Oo.
na opisyalis na kailangang sumagot. Oo, kasi nga ang tinitignan niyo kung paano nakalusot kung sakali mang may problema po yung truck. Opo, opo. And then we will have to rectify, nakikita na namin, no, we will have to rectify some procedures para mas lalong maging pag-inspeksyon ng mga sasakyan. Kasi nakikita namin may mga lapses eh. Rectify procedures. So ang ibig sabihin po niyan, next year mas mararamdaman natin yung mas mahigpit na inspeksyon pagdating sa mga truck o sa lahat ng mga sasakyan. Lahat po ng sasakyan. In fact, pag magpa-pilot run po kami sa isang probinsya, we're putting it together now, no, na para mas tama yung inspeksyon, no, kasi may mga for example, for a motor vehicle, no, para kayo makapag-rehistro, kailangan check lahat yan, pati brakes, no. Unfortunately, there are some district offices na walang facilities, walang equipment, no, so this is something we have to address para magawa nila ng tama yung inspection sa sasakyan before registration. There are areas, nakakagulat po yun, na wala pong Opo. walang, Opo, tama po ba yung narinig ko na walang mga materyales to inspect the car or the truck? Opo. Saan pong These are areas simple yan, equipment. Asek? This is part of the investigation dyan sa Parañaque nga at saka dito sa Valenzuela. These are the areas of ito yung sakop ng investigation right now, no? So that's our preliminary investigation would show na wala man lang equipment. These are simple equipment, no? And these are not complicated, mga automated. Hindi naman kailangan na gano'n, no? But nonetheless, equipments are necessary. At hindi So po... we'd have to see whether nangyari nga ba to, tama ba to, wala pa talagang equipment. So part of the investigation po yan. Oo, parte lamang ng investigasyon pero sisiguruhin natin kung talagang wala ba silang equipment o meron baka hindi rin nagagamit ng maayos. So Asek, ito ang ginagawa nyo ngayon is tinitignan nyo na lahat ng MVIS, hindi lang po dito sa Metro Manila, maging sa buong bansa to check kung gaano kahigpit yung ipinatutupad po nila na inspeksyon sa mga sasakyan. Correct. Tama yan, DJ Chacha. In fact, we have, on top of these two accidents, no, meron pa tayong mga 24 na investigation ongoing, no, nationwide on similar possibilities, no, na may lapses, may pagkukulang. At the same time, may pagkukulang rin, no, sa may-ari ng sasakyan, no. So makakaasa po ang taong bayan dito, Asek, na talagang pagtutuunan ng pansin ng LTO Head Office itong investigasyon dito po sa mga binabanggit natin na kaliwat ka ng aksidente involving trucks and even yung ibang mga sasakyan na rin para masiguro na hindi na masusundan ito pong mga malagim na trahedya sa kalsada? O di man masundan, mabawasan kahit papano po, Asek? It's a mindset, no? And LTO should take the lead on this, no? Na yung mindset na dapat maayos ang sasakyan mo bago mo imaneho sa daan, no? Hindi pwedeng hindi. In fact, even those vehicles, DJ Chacha, na bigla na lang hindi tumatakbo, nasiraan sa gitna ng daan, causing a tremendous traffic, no? Pati yun, show-cause na ho namin yun. Because you should be responsible that before you bring out yung sasakyan nyo sa garahe, kailangan maayos yan. Ngayon, kung titirik yan sa gitna ng daan, causing so much inconvenience for so many people, you have to explain to LTO bakit yan hindi roadworthy doon dinabas nyo. Ano ba nangyari? So we want to know more of this, no? On the road, LTO rin po ba ang nag-check or meron tayong partner agency, MMDA and other local enforcers na nag-check kung roadworthy yung mga dumadaan at nire-report po agad sa inyong ahensya dyan sa LTO? Ang primary mandate ho ang LTO. Although we will be deputizing para multiplier effect, no, we will be deputizing certain people to help us also, no, in propagating this thinking na kahit sa daan, meron dapat. For example, yung mga expressway enforcers, no, tuturuan natin yan just to make sure pag tumirik yan, nakikita natin minsan tumitirik pa sa tulay eh. Diba? Tapos ang gipit ngayon, gumigipit yung traffic, no? So there was one vehicle in fact sa expressway na sunog. Wala naman nasugatan, walang namatay, no? Pero nasunog causing traffic, no? So yung may-ari ng sasakyan na yun, pinashowcase namin to explain ano nangyari. Kasi baka hindi roadworthy ang sasakyan. Remember, kailangan roadworthy ang sasakyan
pag yan minaneho nyo sa daan, no, the owner of the vehicle is responsible to ensure roadworthy yan. Oo. Pero Asek, yun nga yung sinasabi nyo kanina, LTO pa rin ang may sole responsibility to identify if a car is roadworthy or not kasi dapat doon pa lang sa MVIS, hindi mo na mabibigyan ng bagong registration for next year yung mga sasakyan na hindi Tama na po yun. dapat sa kalsada. Pero marami pa rin tayong nakikita sa kalsada na matitigas ang ulo. Pupwedeng yung mga fixer, nagkalat pa rin hanggang sa ngayon. So napag-uusapan na po ba, ASEC, sa inyo pong ahensya kung tayo po ba'y makikipag-collaboration, hihingi ng tulong sa mga enforcers natin, halimbawa sa MMDA, para even sila po pwede nang manita sa kalsada nung mga dapat ay hindi naman ang mga sasakyan na nasa kalsada. Opo. In fact, we're collaborating not only with MMDA, with other local traffic enforcers and other LGUs para lahat ng datos nito pumunta ho sa LTO. We can issue the necessary show cause orders kasi LTO lang makapagpagawa niyan para ma-suspend, ma-revoke, or ma-penalize yung may-ari ng sasakyan if found to be violating the responsibility na kailangan roadworthy ka na ng sasakyan. Hindi lang roadworthy yung sasakyan, maging yung nagmamaneho, dapat maayos Ay, din. syempre. Oo. Opo. Yes. Kasama po yan. Asek, sa paghihigpit, hindi lang sa truck drivers, maging po sa ilan na nagmamaneho sa kalsada. Ito kasi mas napaingay lang ngayon dahil talagang sunod-sunod yung mga aksidente involving trucks. Pero paano po pwede natin gawin doon? Kung halimbawa, okay naman yung sasakyan, lagi natin sinisisi doon, pero may problema yung driver. Dami pa rin pong ganyan. Kasama po yun, no? I mean, hindi lang po yung sasakyan. Yung driver nyo talaga. In fact, minomonitor namin. Random check, di naman natin malalahat sabay-sabay, no? But we will do random checks already on drivers, especially itong mga holidays na ganito, na maraming tao sa daan, no? But even without the holidays, ang instructions natin sa ating mga tao, random check lang sa mga terminal, sa mga business centers, commercial areas, no, to do random check. At saka pag meron kami nakitang sasakyan na sa daan, tapos dilapidated yung itsura, yung parang akala mo hindi ko alam kung paano na-rehisto to, no? Whether it's public utility or private, no? Sino-show cause ko namin yung vehicle owner to bring the vehicle to LTO, pati yung aming tao kung saan na-rehisto yung sasakyan na yan, may show cause, they have to explain paano nakarehisto yung sasakyan na yan. Kasi itsura pa lang, dilapidated ang itsura. So ito po yung mga bagong pag-iipit na gagawin ni LTO moving forward dito sa 2025. Talagang pag nahuli ka, pasensyaan tayo. So keep your vehicles roadworthy. Hindi pwedeng, ang tawag na unsightly, no? Hindi pwedeng madumi, hindi pwedeng sira-sira ang itsura, no? Lalo na kung public utility vehicle ka. Hindi pwedeng ganun. No? So you will be held responsible for that. Ito po mga binibigyan nyo ng show cause order halimbawa na binabanggit niyo ng mga sasakyan para ma-explica o ma-explain kung bakit ganyan at nakapagrehistro ka pa at nakakabaybay pa sa kalsada. Kung obviously pagpunta sa LTO, dapat yung sasakyan talagang hindi na nasa kalsada, binibigyan pa rin po ba yun ng chance to explain the side nung may-ari? O talagang tinotow na po yun kaagad? Kasi meron namang mga obvious po na dapat wala na talaga. Opo. Yung mga will be a threat to themselves or a threat to other motorists, yung pwede ko namin impound, no? For example, yung mga kalbong gulong, kalbo na. Yun, pwede natin impound to yan, no? Pero let's say, madumi lang, unsightly kung tawagin, no? Ayun naman hindi impoundable offense, no? Pero tinitikitan po natin yan. Oo. Tsaka ngayon kasi walang no? Kumbaga kahit gaano kaluma pwede as long as maayos yung maintenance. Tama po ba yan? Correct. That's correct. Eksakto, DJ Chad, that's what we're saying. Kahit luma yan, basta maayos, okay pa rin yan. Oo. Pero ngayon napag-uusapan na rin po ba kung bibigyan kumbaga ng tanning yung mga sasakyan na sobrang luma na or hindi kasi syempre hindi naman lahat may pambili po ng sasakyan every 5 years. Meron as mga 10 taon na talagang wala pang ganong usapan. Oo.
As far as LTO is concerned, hindi namin poder yan, pero wala pa ako narinig na usapan tungkol dyan. Depends on the lower house, ano, kung gagawa po sila ng panukala na dapat ang mga sasakyan, halimbawa, pag 20 years na, awat na, stop ka na dyan, hindi na talaga po pwede yan. Pero ngayon, pwede pa rin naman kahit gaano kaluma as long as na maintain po ng maayos. Last na lang Oo, po, kasi- sige po, Yeah. tuloy po, Asek. Yeah. Hindi, kasi meron tayong mga 40 years old na vintage cars na magaganda. Iba naman yun, di ba? Yes, oo, So, in fairness. yes, And there yes. are cars naman talaga na kahit medyo luma na o matagal na, maayos mag-maintain yung mga may-ari. Lalo na daw yung mga Correct. Japanese car nga ano na matagal ang buhay, in fairness naman. Pa may ganun dito yung isa naming kasama. Correct. Oo. Opo. Eto po, Oo. attorney, Yes. I'm sorry Asek, natawag Yes. ko po kayong attorney. Asek, Yes. Sige lang. dito po sa number 7 plate, last na lang po ito, ano na po ang update doon? Mm. Meron na pong resolution po yan. Pinag-aaralan lang po yung criminal liability. Yun ang namin tinitingnan ngayon. Just to make sure, so we're going for a legal path, seeking the opinion also of the Department, OSG, ng Solicitor General, on the criminal liability on the plates. Yun na lang. Pero as far as administrative liability, tapos na yun, yung criminal aspect na po yan. So, once Criminal that's done, liability nung driver and even the owner? opo, as far as the owner is concerned naman, kasi kumpanya, no? So we want to make sure that we only sue the proper authority. Assuming there is a criminal liability, pa-confirm sa amin po yan, based on our findings, habla natin, no? Among the many officers of the corporation. Oh, pero ganun po talaga katagal usually yung pag-check dun sa mga halimbawa dumadaan sa EDSA busway or sa plaka to check yung kung yan ba ay peke, yan ba ay totoo. Hindi lang it's a busway do kasi this will have a ripple effect against Yes, yung mga oo. maraming gumagamit ng mga peking plaka, do, making it appear as if official LTO plate yan. No? Mm-mm. So, ang issue kasi dito sa number 7 is that yung plaka nila, it does not appear to be anything like the LTO plates issued. Unlike yung talagang ang resemblance very exact, no? And they try to make it pass as a official LTO plate, no? Itong plakang to na nasa number 7, Mm. it doesn't look like any plate of the LTO, no? Medyo gray area. Mm-mm. At So the yun nga same po, time, wala. may This will possibility. be the first time. Oo. May possibility nga Asek Yes. na peke yan. Pero gano'n na nga po ba katagal simula nung nangyari yun? Kasi parang ang tanong ng mga tao, bakit ang tagal magkaroon ng kumbaga resolusyon or ng aksyon ng LTO dyan sa number 7 plate na yan? Baka naman may pinagtatakpan, baka may gustong isave. Wala naman pong gano'n. Para Wala lang po alam naman. ng mga Wala nakikinig naman. sa atin Kasi- na patas ang LTO Oo. sa lahat, hindi Opo, lang sa opo. mga Kasi- hindi lang sa mga pangkaraniwang Tama. tao, kundi maging sa mga opisyales Oo. ng gobyerno. Unang-una, no, this is a first of its kind case, no. Wala ho kami nakitang kasong katulad na ganito. So that being a precedent case, one of first of its kind, kaya medyo ingat ho kami dahil pwede kami mapalikan by malicious prosecution. Kami naman no tatamaan ng Oo. criminal liability, no. Opo, So we opo. just want to make sure, sana kung marami ng kasong ganito, we will just follow the although nangyari sa ibang kaso, nagkataon that this is the first of its kind. Kaya medyo ingat lang po kami dito being the first of its kind. Tapos Oo. magiging precedent ito moving forward, no? Mm-mm. So we just want to make sure. Kaya hindi na magtatagal to kasi again, this is one of the cases we want to solve early in January. So, Kasi kasama nga, po ito dun sa aasahan natin na first week of January, malalaman na natin kung ang Opo. tatayong complainant ay LTO, tama po ba? Kung sakali mo maghahain kayo ng kaso? Tama po. Tama po. So, by Thank you first po, Complainant. mukhang by first week of January, makikilambing kami sa iyo ulit, Asek, na makausap po kayo muli Oo. para manghingi po ng update dito nga sa sinasabi ninyong pag-rectify ng procedures sa sa MVIS at paghihigpit do sa mga Opo. inspection ng mga sasakyan para mabawasan na yung mga aksidente sa kalsada at yung tungkol po dito sa number 7 plate kung sakali man. So ngayon, at least malinaw, Opo. tinitignan lang pong maigi ng LTO ni na ASEC na hindi sila mababalikan at kung Opo. magsasampa man ng kaso, uusad po talaga. Correct. Tama po yun. Ayan. ASEC Vigor, paalala po para sa mga nakatutok sa atin ngayon ng mga motorista.
Uy, paalala ko lang po, thank you, DJ Chacha, salamat sa pagkakataon. Paalala ko lang po sa lahat, no, na siguraduhin niyo lang ho na ang sasakyan niyo ay maayos pag niyo po itakbo sa daan at ang driver po nakatulog mabuti, hindi nakainom, no? Para naman yung ating Christmas holiday ay maging matiwasay, peaceful, and joyful for everyone. Merry Christmas po sa lahat. Happy New Year, Ninong! Happy New Year, Naging DJ Ninong Chacha. bigla, no? ASEC Attorney Vigor Happy New Year. Mendoza. Maraming salamat po, ASEC. Thank you po. Yan nga po si ASEC Attorney Vigor Mendoza, ang chief po ng LTO. Nagpapasalamat tayo ulit. Maraming salamat, ASEC.